Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! And welcome sa another episode ng Pulse 9 with Alex Caliestro, Elvin Obra. Kasama natin ang ating resident Pachegor. It's Elvin Obra ng The Comedy Crew. Hello, hello, hello. Ano ngayon? Anong araw na ba ngayon? 9? 12? December. January 12. 12. January 12. Nakadami-dami na rin tayo, ha? Oo. Pwede na natin kalimutan tong podcast na to. Podcast na to. For next season na. Monday, January 12. Oo. Malapit ang magsweldo. First sweldo pagkatapos ng Christmas gastos. Oo. First sweldo ng 2026. Kasi January 1, parang pasok pa yan sa ano eh. Pasok pa sa dating holidays. Ito, January 15. Ang pagharap sa mga ginastos natin. Mga bayarin sa credit card. Yan. Yan maglalabasan yan. Diba? Kung Ano pa ba yung pamilya. mga pinaglalaanan pag ganyan? Oo. May inaanak mo. Meron pa bang humihingi ng ganito na January 12? Humihingi pa sila ng ano? Wala na. Punta pag humihingi pa nito, pare, kabit mo na tong nangihingi ng... Hindi na inaanak to. Oo, naanakan mo na siguro to. Naanakan mo to. Sustento na. Sweldo na. Sweldo na. Nako. January 12 po, no? Nag-show kami dan sa Batangas last Saturday. Tama, Saturday. Oo. January 10, January 10. Hopefully magsunod-sunod yan. And of course, check nyo lang po ang aming mga pages. I'm sure meron ang naka-line up na shows niyan. Yan. Of course, February 15, nandiyan kami sa Singapore. At sa March naman ang aming US tour with Kuya Jobert. Ina-assume kung tuloy yan. At of course, ang Netflix, sana talagang... ina-assume na. Kiniklaim na natin yan. Sana. Pag wala, pahiya tayo sa episode na to. Pagka hindi natuloy, hindi wala tong episode na to. Hindi namin magdi-disclaimer. Okay? Oo. Hindi mo talaga kaya, Paris na hindi ko kaya no? Nakakross ang finger. Medyo may sama siguro kong kinain. May sama. Iba yung timpla. Ang pagsait ng ngipin, isa yun sa mga apektado yung ulo, ang ngipin. Pag masait ang ngipin mo, talagang buong katawan. Ulo. Pero pag tiyan, ganun din pala, parang ka rin. Oo. Parang sabi may nila something nakakatulong daw dyan, probiotics. Oo. Ako bang magbibigay ng ganung advice sa yung mga ganun. Yan, may nagbayad. O nga pala, November 21 ngayon, November 23, nasa ano tayo? Nasa San Pablo. San Pablo. Nagbayad ngayon. Say, happy to. Pero wala na, tapos na to, January 12 na to eh. Nakanta natin, ha? Alam mo, tinitle ko lang doon, huwag kang sasama kasi mas maganda kasi yung Albing. Kasi baka din na mag-gets. Kaya tinitle ko doon, usapang huwag kang sasama. Pero 13 minutes lang mahigit yun, pero punong-puno ng ano yun. Kaya pasensya nyo na, minsan may ganun talaga kaming tamad eh. Ngayon, paabutin namin ng 15 minutes to para lang sa contractual obligation, pero 2 minutes nakatahimikan lang. Tinitigal lang tayo. Yan, ang The Comedy Crew po. Ano? Ito kaya episodes natin, mas gusto nila pinapanood or audio lang? Di ko alam, pero mas gusto nila pahabaan daw natin eh. Ewan ko, hindi ko talaga natin. Ito talagang podcast namin. Ano lang namin to, trip lang namin to para mas makilala nyo kami. Pero talagang gusto namin kindalin sa stand-up. Doon ka talaga sa stand-up pumunta. Yung talaga goal namin dito. Pero marami kami sa The Comedy Crew, pag-usapan natin ng mga comedians na yan. Sa Gapo, meron kami, Mac Navarez. Gumagawa ng kanyang mga racket ton at gimmick sa Maradyo, si Jeps nasa ngayon, medyo nagpo-focus na si Jeps sa Bicol. Nag-relocate siya doon eh. Kaya medyo relocate muna. Okay, magtaka kung nawawala siya ng konti. Focus siya ngayon doon sa relocation nila. And meron tayong of course, Yuki, isang Hapon. Rex, isang taga Cavite. Dawit, isang taga Cebu. Si Gris, na isang banker. Si Rex, accountant. Si Anthony Andres, comedy magician. Si Doc Ramon Cabuchan, isang senior citizen natin comedian. Si Winner, bad trip na komedyante. Si Snyder, dance instructor. Si Victor Obera, ano ata siya? Ano ba trabaho ni Victor? Consultant. Consultant. Pero si saan siya SGB?
Yung Marlon Tapalord, online seller ng tapa. Businessman naman, influencer. Yung dalawang long hair natin, si Franz Opinaldo, Draftsman, si Draftsman, Franz. no? Draftsman, Tapos yun naman, pang-arkitekto. si CS naman, BPO ata. BPO. Tapos ang bago natin, yung ating born again, si Francis Ottohan. Oo, BPO din siya. May nakalimutan ba tayo? Jimberly. Si Jimberly. Lawyer natin, si Jimberly. Lawyer yun. Sino pa? Sino pa ba? Diyan din si... Trixie, yung ating singer sa Gapo. Okay. Wala ata, no? Parang wala ata. Ang ating mga honorary members, si Ima Dumagay, si Dubai Giselle Sanchez, saka si Once, mga honorary members natin yan. Yan. Okay yan. Para alam nyo lang aming lineup, no? Talagang tad kami last December ng mga corporate shows. Ang saya nun. Maganda yun pare, na kung saan tayo napunta, na napatunayan natin na kaya naman natin. Napunta tayo sa Club Hype, na disco naman, tugs-tugs, no? Oo, kakaiba rin yung stage nila doon, no? Pabilog. Parang ganun naman typical, Silo, ganun din, Silo. Parang ganyan din. Nasa dance floor ka. Tapos meron tayong sa Grab naman, saka sa Move It, nandiyan naman tayo sa Araneta Coliseum. Araneta naman. Tapos dumali naman tayo ni Israel sa ano ba yan, yung pinunta natin? Saan? Ang dami. Yung event natin nagpunta na tayo sa isang anong venue ba yun? Yung District 1. District 1, puro senior naman ng alas 12 ng tanghali. Sumanang tayo ng tanghali. Marami pa kaming na-experience, kaya naman nakakatuwa. Actually, pinag-uusapan lang namin yun. Para nga pumasok to ng 15 minutes no? Pero ito, tingnan natin yung kanta natin, pare. Ano ba yung kanta natin ngayon? Ang kanta natin, hindi ko alam kung napapanahon pa rin to, pero dati siyang miyembro ng The Beatles, isa sa mga pioneer. Kumbaga, siya yung nagsimula yata ng The Beatles kung tutuusin 1971 song, kanta ni John Lennon, ang Imagine. Dati siyang member kasi, una-una, namatay siya. Wala naman siya magagawa, no? Pero, nabaril yan Oo. John Lennon. Biglaan, sa part Fan niya. Ng fan niya. Yes. Hindi, di ba sa apartment siya inabangan? Oo, paglabas. Doon sa may paglabas niya, di ba? Oo. Ang alam ko, nagkita pa sila earlier, di ba? Meron na sila encounter hindi ko na, napanood mo ba yung pelikula nito? Hindi ko napanood. Hindi. Tapos yung anak nila nabaril din, no? Namatay rin ba? Di ba nabaril din? Ay, hindi. Si Bruce Lee pala pinag-uusapan natin. Oo, yun. Si Bruce Lee namatay. Tapos yung naman sa set naman sa set ng The Crow. Brandon Lee, no? Si Brandon Lee, Ito naman mga anak ni John Lennon, nagsubok din sa music, pero hindi iba pala si Julian. Julian naman, si ang nasa isip Lennon. ko pala sila JFK. JFK na barel, presidente. Yung anak niya, eroplano kasama yung jowa. Di ba bumagsak sa mayaman? Di ba? Si Junior, si JR. Yung the Kennedy curse nga tawag nila doon, di ba? Kasi ang daming nangyayari doon sa mga lalaki sa pamilya nila, mga Kennedy. Si Robert Kennedy. Nabaril di ba yun? Ang alam ko may nangyari din sa kanyang may attempt yata. Attempt lang ata yun. Ang alam ko. Sige, mag-comment lang kayo pag dahil kwentuhan lang naman tong walang Pero tingnan natin, imagine, let's go. Pero ito nga, yung kay John Lennon, di ba? Ito na yung mga time na wala na siya sa Beatles at ang kasama niya lagi dito si Yoko Ono. Yan, dyan nagsimula raw yung gulo nila. Oo daw. Totoo. Pag may babae talaga pumasok sa buhay mo, nasisirain yan yung karir mo. Tapos ang linya niya ganun din. Halimbawa singer. Di ba nag-singer din yan? Artist. Oo. Kaya pero naging una, diba? Visual artist siya. Di ba? Na isa sa mga ginawa raw niya na noon. Ito yung lumabas na balita sa mga Beatles fans, no? Nagkaroon daw ng exhibit itong si Yoko Ono. Nang ginawa niya, hinati lang niya lahat ng bagay sa kalahati. Pininturahan niya ng puti. Yun yung exhibit niya. Puro kalahati rin ng bagay na puro puti. Pumunta raw yung mga members ng Beatles. Beatles pa sila noon. So parang napilitan lang silang i-appreciate yung art ni Yoko Ono. Kasi hindi naman daw ganun kaganda. Nagpilit din maging singer yan, di ba? Yung sumisigaw. Oo, nagpilit din. Diba? Yun, oo. Isa ka talaga, pag hindi mo talaga talent yan, huwag mong pilitin Hindi pogit yung asawa mo. Singer, di ba? Artist. Yeah. Pero nakasira talaga yung si Yoko Ono daw, di ba? Di ba nag-Jan and Yoko sila? Yes. May mga napanood ako mga documentary ng Beatles lately And yun yung mga bandang huli na parang yung magkakasira-sira na sila. Andun lagi si Yoko Ono sa mga music sessions nila.
Yoko talaga kay Hindi. Yoko. Yoko kay Yoko. Yoko. Magkamukha nga Okay. sila, di ba? Bandang huli, pareho silang long hair. Oo. Tama. Yan, sige, tingnan Blonde lang natin. yung isa. Pero maganda yung Okay, meaning ng kanta na ito. imagine. Imagine, di ba? Yung first stanza niya. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky. Imagine all the people living for today. Woohoo! Ano talaga si John Lennon, no? Kilala siyang, 80s ba yan? 1971 to, 70s. So, Kaya nga. Hindi, flower, 80s. 80s, pare. 80s ba Yung hindi na siya? naniwala kay God. Kasi parang imagine, parang ganun yung kanta niya, di ba? Parang imagine there's no, parang inaano niya yung religion, No di ba? Parang, heaven. Oo. imagine there's no heaven. Above us only sky. Parang controversial yan eh. Pinapasabi kasi sa mga Controversial. walang heaven, di ba? Controversial. Mm. Yan. Tingnan nga natin kung anong... Kasi parang siya Saka, above us only sky eh. Parang sinasabi niya kagad, walang heaven, walang hell. Walang heaven. Oo. Walang God. Parinig eh. Oo, walang God pag ganun. Sa utak diba? niya, di ba? Hindi naman nawawala sa kontrobersya ang Beatles. Nung Beatles pa lang sila, natanong sila sa isang interview, nasabi nila na mas popular daw sila kay Jesus. Yun, isa pa yun. So dito konting makuyog yan, di ba? Pinatugtog ni Marcos, hindi daw pumayag. Sa diba? Malacanang, hindi sila Hinahabol pumunta. yan papunta sa airport. Sa airport. Hinahabol sila sa airport. Yun. Oh. So, Beatles talaga. Napaka-controversial. So, yan to pa. Imagine there's no countries. Sandali. Pwede ba natin sabihin niligtas sila ng kasikatan nila? Kung ba't di sila nadali sa Pilipinas? Pwede. Yeah. Kasi mahigpit nun, martial law nun eh. Pwede. Totoo. Siyempre, pwede. yung mga producers din nun, ang laking dagok sa Pilipinas pag may nangyari sa kanila dito. So hindi, ano kayang magiging retaliation ng UK doon? Namatay yung pinakasikat nilang band. UK by the way UK ang Beatles ang counterpart ng ang binuo ng Amerika yung Rolling Stone. Pero hindi naman, kung naging equal sila. May Mick Jagger saka... Anyway, naisip ko lang. Kasi pag kinuyo ko sa bansa, Marcos yung dati. Takatakot yun, men. Ang hirap siguro ng sitwasyon nun kasi kontrolado rin tayo ng... Well, sabi nila, kontrolado ng US si Marcos nun. So, backup nila. Pinabackupan nila si Marcos. Hindi ko alam anong pwedeng mangyari. Malamang hindi papatayin. Yun naman ang tingin ko. Huhulihin, i-detain sandali, tapos pakakawalan. So, mas malaking kwento. Kasi yung kwento natin ngayon. Hindi ko lang alam yung mga sitwasyon nun. Anyway, go. Next line. Yan. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for and no religion to. Di ba? Doon, binulga. Dinarecho niya na, di ba? No religion. Totoo. Pero yung sinabi rin niya, walang bansa, kung walang bansa, walang gera-gera. Parang gano'n. Wala rin religion. Kasi di ba minsan may mga religion war, mga radar sa faith. Minsan nga, gusto ko magtanong sa mga nagigere. Alam niyo ba kung anong pinag-aawayan nyo? O pasa-pasa na lang yan, di ba? Di ba, nakakita mo experimentation sa isang di ba? Nakakita mo experimentation, yung walong unggoy. Ano, hindi ko pa na ano yan? Yung 8 unggoy sa isang kwarto. Oo. Tapos, yung may aakyat, tapos pinikuryente sila. Tapos ang ginawa nung hindi na umakyat. Tapos tinira tinira. Tapos pinalitan yung mga unggoy. Tapos yung nalaman nila yung mga ginagawa, pinalo lang nila na walang question. Sinunod lang nila yon. Yung ganun na experimentation. Kaya ganun din ang nasa isip ko. Alam pa kaya nila yung pinaglalaban nila? Or... Kasi di ba minsan mahirap magalit nang hindi mo naman talaga alam yung pinagkagalitan? Hindi talaga deeply rooted. Kaya hindi ko alam kung paano na-acquire yung through generation yung isang war, no? Ang isa kasi sa mga nagko-contribute niyan, Pops, tingin ko yung basic na premise ng military. Pag may military ang isang bansa, ang military sa lahat naman ng bansa to follow first, ask questions later. So minsan hindi mo na kailangan, wala ka ng chance na pag-isipan, ba't tayo pinapapunta sa gerang to? Hindi, sunod ka lang muna. Okay, paglabang ka. Tapos syempre, yung mga later na reasons nila, lalabas na lang mamaya. Kung ano yung propaganda or kung ano yung totoo. Parang ganun. Pero yan, sinabi ni John Lennon, no religion to. Binitaw niya na, Binitaw niya dito Living life in peace, sabi nga niya. Ito na. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Diba? Yeah. Alam ba, yung pagkamatay pa ni John Lennon, wala siyang intriga na dahil sa mga message niya o isang fanatic lang talaga ang tumira sa kanya?
Parang may ganun chismis no? Dahil sa Messages niya. messages niya. Parang Ah, anti-establishment, alam mo yun? hindi ko na pakinggan yung ganon. Hindi ko lang alam kung anong effect doon sa mismong assassin niya, Ah. kung anong tanggap sa message. Pero ang alam ko, ang huling alam ko doon sa assassin, parang gusto niya i-preserve yung pagkagano ni John Lennon kaya pinatay niya. Hindi Pinatay ko alam niya. parang ganon, oo eh. Parang hindi na tumanda, no? Kasi kung i-equate natin yan sa mga message na sinasabi niya, may hahalin tulad mo yun doon sa nangyari kay Charlie Kirk, 'di ba? Na yung debater na influencer na Yun, katulad online, nung tinira din yun, di ba? tinira siya dahil sa mga messages nga raw niya. So, Okay. Ano ba? May kasunod pa, di ba? meron pa. So ayan. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Idealistic, no? Utopia. Hindi mo alam No? kung saan ipa-play siya na na belief, no? Communist, democracy. Parang combination, no? Lahat. Socialist, Di pwede ba? rin. Kasi share eh. Di ba? Yun siya. Parang hindi mo malaman, Pero, Maganda, ideal. Yun nga ang problema dito, ideal. Yun ang naku. problema dito, ideal. Sabi nga nila, ang tao, hindi naman tayo pwede mabuhay sa utopia at lahat goody-goody, lahat happy-happy. Hindi raw ganun ang nature ng tao. Ang nature daw ng tao is maghahanap siya ng struggle niya eh. Maghahanap ng conflict para mag-improve, mag-imbento ng mga bagay. Kung walang conflict, wala tayong na-imbento mga bagay. Walang gulong, Sabagay. walang light bulb, di ba? So, Ano yun ba? siya. Brotherhood daw. So, imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us in the world will live as one. So, yun na yung ending ng kanyang message. Na Imagine, ganda. Imagine there's no heaven. maganda. Simple Alam yung mo kung kanta saan ako na yun. napangitan sa kantang to? Ano? Nung kinanta nila nung COVID. Sino kumanta niyan? Gumawa ng project ng hindi ko alam kung sinong may pakana nito, pero iba't ibang cutaway sa mga celebrities na kumakanta lang sa camera, sa phone nila, sa Zoom. Imagine there's no, a cappella. Ang corny, ang putya. Andun pa yung crush ko si Gal Gadot. Si Gal Gadot. Oo, ang pangit nung kinalabasan. Asa nabash sila doon, nabash sila lahat doon. Kasi Hindi, ganda kasi na pagkakabanat ni doon ni John Lennon. May mga version yan pero iba talaga yung simplicity ng John Lennon. Iba rin siya talaga. Iba rin talaga. Artist and king. Si John Lennon maraming bagay pero artist din talaga siya. Magaling magsulat ng kanta. Tama. Siya. Yan, natapos na po ang ating episode para sa today, ang natin January 12. Imagine John Lennon. Yan po at abangan nyo na po ang mga shows ng The Comedy Crew. Kami po ang Alex Calidad at ang The Comedy Crew. TheComedyCrew.com po, check nyo. Yan, February 15, Singapore. Kung may Netflix, maraming pong salamat. Panoorin nyo po. At kung meron naman pong show naman sa Amerika, maraming salamat po. November 21 pa lang po kasi ito, kaya we're talking about the future. Di ba? Imagine there's no heaven. Imagine the future. Yes. Imagine kung wala si Yoko Ono sa Beatles. Buhay pa kaya sila? Anong pa rin kaya sila ngayon? Well, hindi buhay lahat, pero Pero naniniwala ako magkakaroon sila ng mga solo-solo career. Ganun na, no? Ganun talaga, no? Ganun talaga, lalabas. talaga magkasabay talaga si John Lennon sa si Paul McCartney. Oo. Kasi si Hindi George nila magagawa Harrison si George Harrison sa Ringo Starr parang humiwalay, nagawa na sila dahil out of wala eh. Wala tayo eh. Lalo si Ringo Starr. Diba? Lalo si Ringo Starr kasi diba? panglimang drummer siya ng grupo. Tapos malaki pa ilong niya. Oy, pero wag yung si Ringo Starr ang kinikilala na yung pagda-drums niya. Siya una-una siya yung kinikilala pinakamagaling na rock and roll drummer sa buong of all time. Tapos siya yung kinikilala ng lahat ng mga musician na yung glue na nagdidikit ng mga kanta kaya nag-work yung kanta ng Beatles. Kasi yung timing niya. He knows eh. He knows. Si George Harrison kasi bumanat pa ng magandang kanta ng 80s eh. Yung I something. got my mindset. Meron siya yung solo niya, solo. Pero yung kanta niyang something ang talagang matindi yung sa Beatles nun. Something in the way you pero Beatles.
Pero Beatles, pero siya yung gumawa. Nag-George Harrison siya solo, 80s. Yes. I got my mind set Set on. over you. Yeah. Tapos yung ano naman, si John Lennon naman kasi nag-Wings yun eh. Di ba si Paul McCartney yung Ay, Wings? John Lennon. Paul kasi ang McCartney, nag-Wings yeah. eh. Kaya maganda rin yung mga kanta niya na Silly Man Love on the Song, Run. Man on the Run, di ba? Sino kasama niya, si Michael Jackson? May kanta sila ni Michael Jackson. Yung The Girl Is Mine. Girl Is Mine. The Girl Is Ivory. Mine. Yeah, tama. The damn girl is Girl is mine. mine. She's mine. Tapos si Paul McCartney, ang tagal niya tumanda. Ngayon lang siya tumanda eh. Actually, oo. Baby Kasi face. may balita sa kanya eh. Na hindi na Ano si ba Paul yun? McCartney yun. Na hindi si Paul McCartney yun. Ibang usapan, ibang episode yun, Pero baka magandang episode din yun. Maganda rin ang tinitira ni John Lennon sa ano. Siya ata tumira ng Let It Be, no? Si Paul. Ay, si Paul McCartney. John Lennon. Si Paul McCartney ang tumira ng Let It Be, no? Oo. Saka Paul McCartney ang Hey Jude. Yes. Di ba? Hey Jude. Iba boses nilang dalawa eh. Dati kasi di ba Tears for Fears, dalawa sila, Roland Orzabal saka si Kurt Smith. Tama. Fan ako ni Kurt Smith eh. Pero ang maganda boses si Roland Orzabal. Akin Okay. Gets. Okay. Parang ang boses ng Tears for Fears si Roland Orzabal, pero ang mukha mas itsura si Kurt Smith. Nung sa Beatles, kayo na mas pabor na vocalista? Paul McCartney ako eh. Paul McCartney ka. Okay. Kasi siguro nung mga panahon na yun, namatay. Una na nabaril na siguro si John Lennon, kaya si Paul McCartney yung visible. In terms of sa aking banon. Saka gusto ko kasi yung Silly Love Song. One of the longest song yun eh. Oo, tama. And ang pinakamahaba yung yung kay John Denver, yung American Pie? American Pie. Isa yun tignan natin, pa-research nyo. Alam ko American Pie, tapos meron Silly Love Song. Oo. Yun. Meron pa. Hotel California. Kasi Silly Love Song eh. I love you. Gusto ko kasi din tan-tan-tan-nan-nan-nan, tanan-tan-tan-tan-tanan. Sinampol pa yun na Eraserhead sa kanta nila. Yung tindahan ni Aling Nena ba yun? Banondaran yun. Yung may sinampol sila yung I love you. Tama. Sinampol nila. Tama. May part na. Pero may banondaran din. Combo on the run. Meron din silang ganun. Parang pero Eraserhead talaga may lahat. Pag magaling kang banda, influence. Parang Beatles, di ba? May ngayon naman ang kinukumpara naman nila, na-mention naman nila yung Four of Spades daw. Sabi naman ng Eraserhead, pinapasa naman nila yung pure na, parang Beatles ngayon, yung Four of Spades. Tinawag nga ni Kim Chiu na, IB Spade. Shout out kay Kim Chiu, mga kaibigan natin. Okay, matagal na yun. Anyway, pero ang daming pinasikat ni Kim Chiu pandemic, di ba? Yung maglalabas. Di ba? Naalala ko sa tawa ng 2 minutes yata tumatawa nung inulit-ulit ko yung yung clip na yun nung in-introduce niya. Ayoko maniwala, akala ko AI. Promise, akala ko AI. Nagkamali. IB Spades. Okay. Tao lang naman daw, sabi ni Kim. Anyway, ito po. Again po, alexcalia.com at andacomedygroup.com. Dito po sa Punchline with Alex Calia. When they cross the line, give them the punchline, spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. We are always happy to serve. Serve. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.